Ang Diyos ay tapat at hindi nangiiwan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin." Sapagkat talastas ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, "Iyan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama." Mula nooy marami na sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya't tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos." Mga bata, naranasan nyo na ba na hindi maisali ng inyong mga kaibigan sa laro? O kaya naman ay hindi maisama ng iyong magulang sa kanilang pupuntahan? Ilan lang ito sa halimbawa ng karanasan natin na maiwanan. Sa bawat karanasan na maiwan, lagi itong may lungkot, lalo na kung ang mga umiwan sa atin ay mga kaibigan at malapit sa ating puso. Si Kuya Jesus sa ating kwento ay nakaranas din na maiwanan. Iniwan siya ng kanyang mga kaibigan at tagasunod sapagkat hindi nila matanggap ang katotohanan ng kanyang sinasabi na siya ang tinapay ng buhay na bumaba sa langit at ang sino mang kumain ng kanyang laman at uminom ng kanyang dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Para sa maraming taong nakarinig kay Kuya Jesus, imposible ito at malaking kalokohan. Kaya't iniwanan nila si Kuya Jesus at hindi na muling sumunod sa kanya. Kaya tinanong din ni Kuya Jesus ang 12 niyang mga alagad, "Gusto rin ba ninyong umalis?" Isa sa kanila, si Simon Pedro, ay sumagot, "Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos." Ang ating kwento ngayon, mga bata, ay nag-aanyaya sa atin na manatiling tapat kay Kuya Jesus. At huwag tayong tumalikod sa Kanya kahit ano ang mangyari. Sa pagsunod natin kay Kuya Jesus, makararanas tayo ng iba't ibang pagsubok. Halimbawa, hindi agad-agad natutupad ang hinihiling natin sa Kanya sa ating mga dasal. O kaya ay makararanas tayo ng kawalang gana sa pagdarasal o pagsisimba at marami pang iba. Sa kabila ng mga ito, huwag sana nating iwan si Kuya Jesus kagaya ng ibang tumalikod sa Kanya at magpatuloy pa rin tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat Siya ay tapat sa atin at kailanman ay hindi niya tayo iiwan. Sabi ng Katesismo ng Simbahan, pagkatapos ng paglalang, hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang mga nilalang. Hindi lamang ginagawa o binubuhay, kundi sa bawat sandali ay inaalagaan at inaakay. Laging tapat ang Diyos sa atin, mga bata, kahit na tayo ay madalas hindi tapat sa Kanya. Ang pagmamahal niya sa atin ay walang makakapantay at kailanman ay hindi niya tayo iiwan. Magtiwala tayo lagi kay Kuya Jesus. Isama natin siya sa bawat bahagi ng ating buhay hanggang sa ating paglaki at magtiwala tayo sa Kanyang katapatan at pagmamahal sa atin.
Gaano titibay ang pananampalataya natin sa katapatan ng Diyos? Araw-araw nating alalahanin ang kanyang kabutihan. Bilangin at balikan natin ang mga pagkakataong hindi tayo iniwan ng Diyos at sinamahan niya tayo, at makikita nating tunay na siyang tapat at hindi nang iiwan.